Hello everyone, welcome back again to my channel. So for today's video, gagawa po tayo ng classic kutsinta. So for the ingredients, meron tayo ditong light brown sugar, plain water, lihiya or lye water, orange food color na powder, liquid or gel, little amount of salt, all-purpose flour, cassava flour or tapioca flour. So for the next step, I'm going to mix all the dry ingredients, all-purpose and the tapioca or cassava flour. And then we have salt. And then orange food color. And then the brown sugar, except the lye water. So ang function po ni cassava flour is pampakunat. Why we are adding some cassava flour para maging makunat. And also lye water, pampakunat siya, flavor, and preservative. So pag nasobrahan kayo ng lagay ng lye water, papait ang kutsinta nyo. So pag mapait, less lang kayo from your ingredients sa timbang niya. Magbawas lang kayo. Kasi we have different brand of lye water. Iba-iba sila ng tapang. Na-experience ko po yan. Our recommended brand is Green Leaves Sampaguita. Pero Sampaguita, nagliles kami kasi matapang siya. And then I'm going to set aside first our dry ingredients. Okay, papainitin natin yung ating tubig para medyo magtiken yung mixture ng ating kutsinta. So kasi ang purpose natin, bakit medyo natin ititiken yung mixture ng kutsinta, para pag nagbubuhos kayo, hindi siya mabilis magtining yung flour, pupunta sa ilalim. So yun po yung purpose nun, ititikan natin siya konti. But this one, maaligamgam lang po dapat. May certain temperature. Hindi pwedeng sobrang init, maluluto yung mixture natin. This method is optional, pero ito yung na-discover kong technique. Kasi, di ba, for example, ang laki ng steamer mo, ang tagal magbuhos, nagtitining na. When we say tining, ang mangyayari kasi sa kutsinta, yung ilalim matigas, yung ibabaw basa-basa. Some of you naka-experience po ng ganyan. So, ang kailangan ko lang dito is 60 degrees Celsius, nasa 52 na tayo. Or pag wala kayo, binit nyo yung daliri nyo, maaligamgam lang po. Not too hot, maaligamgam. Okay? So if you have thermometer, much better. It's more accurate. Okay, 56, 58, 59. Okay, 60 degrees Celsius. That's it. Okay, as you can see, I didn't use dark brown sugar. Gusto ko kasi ma-achieve yung nung bata ako, yung binibili natin, yung nagpopot-pot ng kutsinta. Orange yung kanyang kutsinta. So, sa mga nasa abroad, you can use annatto powder. Konti lang din po. Not too much kasi may lasa si annatto powder. And then, I'm going to mix this. Until the sugar are totally dissolved. As you can see, lightly thick lang po yung ating kutsinta. I-times 2 nyo lang yung ating mixture pag marami kayong order. Konti lang kasi ginawa ko. And then, sasalain kasi we are not sure kung kasi sometimes yung brown sugar may nakasamang mga bato-bato. Kung napapansin nyo po yun, so ayaw natin yun mangyari. Okay? Baka ma-customer complaint tayo. So far, yung sugar ko is malinis. And then, I'm going to add in our lye water. Lastly, add. Hindi ko sinali sa mixture kasi magkukos siya ng bubbles pag na-overmix. So pag naglagay kayo ng lye water, mas lalong nag-dark yung color. And then set aside, let's boil our steamer. Okay, bago tayo mag-proceed, i-discuss ko din po yung mga molders natin. I have here, this is medium. Medium size, and this is large. So, every size of the molders, iba-iba po yung steaming time nila. So, meron pa ditong small. Yun yung ginagamit sa kalasyaw, yung mini puto. But for today, I'm going to use the medium size. And I have here
silicone molder. In-order ko online kasi pang Instagram na kutsinta. Ang ganda po niya. Papakita ko mamaya. So, kahit silicone to, you need to grease oil. Even this one, you need to lightly grease with oil para hindi kayo mahirapang alisin sa molder. Okay, for the small kutsinta, 10 minutes. And then for the medium molder, this is 20 minutes. And then for the large, this is 30 minutes. Maglalagay na tayo sa ating mga molders. So bago ko ako maglagay, nagresto, imimix ko muna yung ating kutsinta butter. Then, transfer ako yung parang pichel or takore, use kettle, para mabilis, or what we call that, butter dispenser, yung pinaglalagyan ng mantika. So ang kutsinta dapat punong-puno. Bakit? Hindi po to aalsa. So ganun po ginagawa ko. Intentionally, pinupuno ko po talaga ito kasi hindi po siya umaalsa. Yung size po ng silicone molder ko pala, it's 5 centimeter. Medium. Pasok siya sa medium size. Pag umorder kayo online, kasi may nakita ko sa Instagram, ang ganda, pang Instagrammable tong molder na to. Super. Kaso medyo mahal yung molder na to. Pero ang ganda po. Especially pag may order kayo, ginawa nilang pika-pika. O di ba? Hindi lang siya pang palengke. Pang sosyal. Okay, everyone. Make sure kumukulo na ang inyong steamer bago kayo maglagay sa molders. Okay? And then, rapid boiling, high fire ang kutsinta kasi malabnaw ang inyong mixture. Mabilis yan magtinings. So, high fire, and then kulong-kulo, and then, importante, i-time nyo ng maayos, 20 minutes. And after 20 minutes, tignan natin ating kutsinta. Okay, everyone, after 20 minutes, ito na yung ating kutsinta. So pag nahulugan ng tubig yung kutsinta nyo, meron kayo dapat bowl, i-pour nyo siyang ganyan. Huwag nyo hayaan yung tubig mag-stay sa ibabaw. Normal yon kasi nag-steam tayo, so medyo mahaba-haba yung steaming time. Ayan. Another tip, huwag nyo munang i-unmold ang kutsinta na nasa molder. Dadapa po yan. Madi-deform. So, i-cool down nyo at least, for at least 20 minutes or totally cool down bago siya i-unmold sa kanyang molder. Dadapa. So, masisira yung tindig ng ating kutsinta. Okay, malamig na yung kutsinta natin. So, i-unmold ko na siya gamit ang kutsilyo, yung maliit, manipis, or toothpick, yung pangtanggal nyo. So, ganyan lang po kabilis. Ang kunat po nito kasi maganda yung cassava flour, saka combination ng cassava flour saka all-purpose flour. Ayan. So, pwede nyo nang kamayin yan kasi naka-gloves naman ako. Makunat po siya. Tignan nyo siya, oh. Ang texture dapat ng kutsinta is jiggling. May natitikman ako kahit nagpapa-order kami, nakaka-attend ako ng party. Madidetect mo yung kutsinta na sinerve. They use pure all-purpose flour. Wala siyang kunat, wala siyang ligat. And then sa flour naman, dapat well-greased ang silicone. May part pa rin talaga kasi medyo mahirap to kasi nga mayroong mga indent yung molder. Dapat medyo mas grease, mas maraming grease ang silicone kaysa ito sa plastic molder. Kasi marami siyang indent, medyo minsan may dumidikit pero okay lang naman, hindi na siya nasisira. Importante, mag-grease nyo ng malagyan nyo ng cooking oil. Ang ganda nito, yung flower. Nakita ko kasi sa Instagram, ang social tingnan. Kaya nag-order ako ng ganitong molder. Ito na yung ating classic or traditional na kutsinta. It's up to you kung grated cheese or freshly grated coconut
Nasa sa inyo na yan kung ano yung sausawan nyo. But both, I like cheese and grated coconut. So until our next video, hope you like it.